Sa gitna ng abalang syudad ng Maynila, isang simpleng binatilyo ang bumaba ng jeep na parang dayuhan sa sariling bayan. Siya si Carlo, 17 taong gulang, taga Benguet. Bit-bit ang lumang backpack na may disenyo ng tribo at envelope na naglalaman ng kanyang mga pangarap. Dito raw ang cafe, dito raw ako makikipagkita kay Engineer Lim. Pumasok siya sa isang mamahaling kafe. Tahimik. Maraming matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Umupo siya sa pinakasulok at marahang inilapag ang envelope sa mesa. Sir, may order po ba kayo? Tubig lang po sana habang hinihintay ko po yung ka-meeting ko. Ilan sandali pa nagsalita na din ang manager. Hoy boy, hindi ito waiting area. Kung wala kang o-orderin, lumabas ka. May ka-meeting po ako rito, taga NCCA. Isang matandang babae sa kabilang mesa ang biglang nagsalita. Si Tita Aileen, isang retiradong guro at tagapagtanggol ng mga katutubo. Iha, may karapatan din naman ng mga katutubo. Baka mas matalino pa ang batang yan kaysa sa atin. Tita, hindi ito tungkol sa tribo. Tingnan nyo nga itsura niya. Nakakatakot. Kahit tahimik si Carlo, dama ang hiya at sakit sa mata niya. Sa isang mesa, isang dalagang vlogger ang nakamasid. Si Mia. Palihim niyang kinuhanan ng video ang pangyayari at agad itong isinahimpapawid sa Facebook Live. Mga ka-FB, ito na naman. Isang katutubo pinapalabas dahil hindi sosyal ang itsura? Kayo na po ang humusga. Bago pa man makalabas si Carlo, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng kafe. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. Ito na ba si Carlo Umali? Ako po yun, sir. Good! Congratulations, Carlo. Isa ka sa mga binigyan ng award bilang Indigenous Youth Top-Notcher of the Year. May awarding tayo mamaya, pero kain muna tayo. Tumahimik ang buong kafe. Ang manager, waiter at mga customer, lahat ay natameme. Nagsalita ang manager na nahihiya. Sir Carlo, gusto niyo po ng libreng pagkain? Libre kahit ano po. Salamat po, pero tubig lang ang kailangan ko at respeto. Tumayo si Tita Aileen at lumapit. Napakabuti mong bata, Carlo. Ikaw ang patunay na ang dugong katutubo ay may dangal. Sa loob lamang, ang ilang oras, umabot sa milyon ang views ng live video ni Mia. Headline ng mga balita. Batang katutubo discriminated sa cafe. Binigyan award sa gabi. Boycott cafe trends after prejudice incident. Katutubo hindi dapat minamaliit. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Carlo sa kanilang komunidad. Bitbit ang tropeyo. Sinalubong siya ng kanyang mga kababayan, mga matatanda, bata at magulang. May dalang banner. Mabuhay si Carlo, ipagmalaki ang ating tribo. Sa mata ni Carlo, bakas ang luha ng tagumpay. Hindi lang niya naipaglaban ang sarili, kundi ang pagkakakilanlan ng buong tribo. Ang dangal ay hindi nasusukat sa ayos ng pananamit, kundi sa laman ng puso't isipan. Huwag manghusga. Masdan mo muna ang buong kwento bago ka magdesisyon kung sino ang karapat-dapat igalang. Thanks for watching. Like and follow.